mabuhay sa lansangan. Ito'y kwento ni Totoy na iniwan ng magulang, iniwan sa maisterong marumit, puro dungisang mukhang di akalain na siya ay makamulat. Pinilit makabangon sa luba ng kanya sugat, binilang ang mga araw at buwan kung makakaahon, pinilit makasabay sa buhay na paalon-alon. Ngunit ang kanyang yaman ay kanyang nag-iisang buhay, nagdadasal na sana'y hindi na siya nabuhay. Maraming kabataang makikita sa lansangan, sila'y lumalabag sa mga payo ng magulang, kaya kinahantungan, natutulog sa lansangan, at ang kinabukasan tuluyang iniwanan. Habang lumilipas ang mga ilang taon, kaya mo na bang mamuhay ng sapat sa isang taon? Tinuon mo ang sarili sa gawaing iligal, handa ka na bang magbago at mamuhay ng marangal? Paano matatakasan ang mundo ng kahirapan? Tinuring na tahanan ang mabuhay sa lansangan. Paano matatakasan ang mundo ng kahirapan? Tinuring na tahanan ang mabuhay sa lansangan. Batang lansangan pa kalat-kalat sa daan, hindi alam kung paano, walang patutunguhan. Ano ba ang nangyari? Bakit ka nagkaganyan? Wala ka, wala na, walang kinabukasan. Imbis na mag-aral, inuuna mo ang bisyo. Nagkalat ka sa kalye at ikay naging perwisyo. Ayan ang napala sa pagsuway sa iyong magulang. Ano ang iniisip? Sila may pagkukulang. Marami na biktima na karahasang mundong binalot ng dilim, iyong matatagpuan. Mga nagkalat sa daan, pinabayaan ng magulang, iniwanan ang tahanan ng anak, naging tampulan ng tukso at nakaranas ng pang-aapi, suntok, tadyak at laging ginugulpi. Ganito ba ang buhay na dapat mong danasin ng mamuhay sa lansangan, sa problema ay alipin? Paano matatakasan ang mundo ng kahirapan? Tinuring na tahanan ang mabuhay sa lansangan. Paano matatakasan ang mundo ng kahirapan? Tinuring na tahanan ang mabuhay sa lansangan.